Nadagdagan ng 28 million ang wealth value ng ating bida noong makumpirma na ng kanyang system na pag-aari na niya ang energy stone na ipinakita niya kay Qin Fengqing at ang iba pang resources na kanyang itinago. Naisip ni Fang Ping na 15 minuto nga lang daw nagtagal ang kanilang operasyon pero ilang beses niya nga raw nagamit ang kanyang ultimate move. Gumastos nga raw siya ng nasa 23 million wealth value para makagamit ng nasa 23,000 Call of Vitality. Halos kasing dami ng araw nito ang vitality na nagamit sa laban ng lahat ng mga nakasama niyang rank 3 students. Nagawa niya man daw gampanan ang trabaho ng isang grupo ng mga martial artist pero napakalaking wealth value nga raw ang nawala sa kanya. Nagtungo na si Fang Ping sa military logistics ng kanilang kampo para kuhanin ang kanyang reward sa natapos nilang misyon. Binanggit ng isang babae na nag-report nga raw doon ang mga teaching advisors na namuno sa isinagawang misyon ng Magic University at marami nga raw ang mga itong magagandang salita na sinabi tungkol sa ating bida. Sinabi ng babae na naghahanda raw sila ngayon sa magaganap na digmaan kaya hindi raw nila ito mabibigyan ng maraming resources, mabibigyan nga lang daw nila ito ng 3 rank 3 vitality pills at 500 military points. Binanggit din ng babae na makakakuha rin daw ng 3,000 military points ang ating bida para sa impormasyon na inihatid nito tungkol sa pagsugod ng mga taga-Eastern Sunflower City, ngayon nga raw ay mayroon na itong 3,500 military points. Tinanong ni Fang Ping kung ibig sabihin ba raw noon ay magiging isa na siyang commander kapag sumali siya sa military department. Tumugon ang babae ng oo, sinabi rin ito na malugod nga raw nilang tatanggapin ang isang malakas na martial artist na tulad ng ating bida. Naalala ni Fang Ping na ibang araw ang points ng military kumpara sa kanilang universidad. Ang points nga raw doon ay nagre-representa sa karangalan at ranggo. May rank criteria rin daw doon ang bawat posisyon, kailangan nga raw na rank 4 muna ang isang martial artist bago ito maging isang commander, at maaari lang maging general ang isang martial artist kapag isa na itong rank 6 at kapag mayroon na itong mahigit sa 10,000 military points. Naisip ng ating bida na nakakuha nga lang daw siya ng 500 points kahit na marami siyang napatay sa misyon na ginawa nila ni Qin Fengqing. Doon nga raw makikita na napakahirap makaakyat ng posisyon sa loob ng military department, pero kahit nga raw mahirap ito ay may natapos na agad siya sa requirement para maging isang commander. Naisip ni Fang Ping na hinahangaan niya nga raw ang kanilang military pero ayaw pa niya nga raw manatili ng matagal sa catacombs, at bukod pa nga raw doon ang mga tuntunin na dapat niyang sundin. Sinabi ng ating bida na wala pa raw siyang plano ngayon na pumasok sa military, pag-iisipan niya nga raw ito kapag nakapagtapos na siya sa Magic University. Tinanong ni Fang Ping kung maaari niya ba raw ipatrade ng isang rank 6 creature leather armor ang lahat ng laman ng kanyang bag, kasama na raw doon ang 3 rank 3 vitality pill na kakatanggap niya lang ngayon. Nawasak nga raw ang kanyang armor sa natapos nilang misyon at hindi niya pa nga raw ito maipapagawa. Binanggit rin ni Fang Ping na halos hindi pa nga raw nagagamit ang dala niyang C-grade boxing gloves dahil hindi nga raw siya gumagamit ng ganoong item. Tumugon ang babae na nagkakahalaga raw ng 5 to 10,000 academic points ang isang rank 6 leather armor, at nasa 2,000 lang daw ang kabuoang halaga ng mga dala ng ating bida. Ang maipapalit niya nga lang daw dito ay isang intermediate rank 5 leather armor. Tinanong ng babae kung sigurado na ba raw ang ating bida na isasama rin ito ang mga dala nitong energy stone, importante pa naman daw ito para sa pagsasanay ng mga gaya nitong martial artist. Sumagot si Fang Ping nang sigurado na nga raw siya. Naisip ng ating bida na mayroon nga raw siyang wealth value sa kanyang system kaya hindi na niya kakailanganing gumamit ng mga energy stone para mapuno ang kanyang vitality. Nagkaroon ng isang importanteng pag-uusap sa loob ng Military Combat Office sa pagitan ng mga Grandmaster. Sinabi ni Grandmaster Bai na kung siya raw ang tatanungin ay dapat nilang ituon ang kanilang pag-atake sa hukbo ng mga taga-Heavenly Gate City. Nagbigay rin ng opinyon si Grandmaster Zhang na mas mabuti raw kung una nilang patayin ang hukbo ng mga taga-Eastern Sunflower City. Matagal na nga raw nilang kinakalaban ang Heavenly Gate City kaya naiintindihan na nila kung paano ang mga ito gumalaw. Matalo man daw nila ang hukbo ng Heavenly Gate City pero mas lalo nga lang daw silang madedehado lalo na't hindi nila alam kung paano umatake ang mga taga-Eastern Sunflower City. Tinanong ni Grandmaster Bai si Grandmaster Zhang kung ang ibig ba raw nitong mangyari ay isantabi na muna nila ang matagal nilang alitan sa mga taga-Heavenly Gate City. Sa tanda na niya nga raw ngayon ay ang tanging gusto na lang niyang mangyari bago siya pumanaw ay ang makitang namamatay ang maraming miyembro ng Heavenly Gate City.
Sinabihan ni Grandmaster Zhang si Grandmaster Bai nang wag nga raw itong magdadahilan ng edad dahil higit na mas matanda pa nga raw siya dito pati na rin sa ama nito. Ipinaalam ni Grandmaster Yu na plano na raw ng kanilang kampo na unahin ng patayin ang mga malalakas na martial artist ng Heavenly Gate City, mas malapit na nga raw ang mga ito sa kanila kaya dapat nila ang mga itong matalo bago pa man sila maatake ng Eastern Sunflower Army. Binanggit din ni Grandmaster Yu na nakatanggap nga raw sila ng impormasyon na 14 na high-ranked martial artist ang kasama ngayon ng hukbo ng Heavenly Gate City at malamang nga raw dumating na agad ang mga ito mamayang hapon. Sinabi ni Grandmaster Yu na kapag dumating na nga raw ang mga ito ay siya na raw ang bahalang pumatay sa isa sa mga Heavenly Gate City Commander na si Tian Hu. Parehas nga raw na rank 8 sina Grandmaster Bai at Grandmaster Zhang kaya ang mga ito na raw ang bahalang pumatay sa dalawa pang commander ng Heavenly Gate City. Ang iba pa nga raw nilang kasamahan na naroon ngayon sa pagpupulong ang bahalang pumatay sa mga rank 7 ng kanilang kalaban. Humingi ng pasensya ang rank 9 Grandmaster at ang Southern Region Commander na si Wu Chuan, sinabi niya na baka hindi na niya nga raw ang mga ito matulungan sa pakikipaglaban. Tumugon naman si Grandmaster Yu nang wag na nga raw sila nitong intindihin. Sinabi rin ni Grandmaster Bai na matatanda na nga raw sila kaya ilang taon na nga lang daw at baka hindi na rin nila kayaning makipaglaban. Ito na nga raw ang bahalang makipaglaban sa namumuno sa hukbo ng Heavenly Gate City, kahit magtulong-tulong pa nga raw sila ay wala silang laban sa isang rank 9. Tumugon si Wu Chuan nang sisiguraduhin niya nga raw na hindi ng mga ito mapapabagsak ang Hope City. Tinanong ni Grandmaster Yu rin si Grandmaster Wu Chuan kung kamusta na raw ang kanilang mga rank 2 at rank 3 students. Sumagot si Grandmaster Wu Chuan nang wag na nga raw mag-alala si Grandmaster Yu rin dahil naghahanda na nga raw ang mga ito na umalis sa loob ng catacombs. Sinabi ni Grandmaster Yu rin na mabuti naman daw at paalis na ang mga bata nilang estudyante, ang mga ito nga raw ang magiging pag-asa ng kanilang universidad. Naisip ni Fang Ping na mukhang naroon na nga raw ngayon sa kanilang kampo ang lahat ng mga kakampi nilang martial artist na nagkalat sa loob ng catacombs. Mukhang sanay na nga rin daw ang mga ito sa ganoong sitwasyon, hindi nga raw ang mga ito masyadong kinakabahan gaya ng kanyang inaakala. Nagsalita ang isang nakauniporming lalaki at sinabihan ang lahat ng mga hindi sundalong mid-rank martial artist nang pumunta raw muna ang mga ito sa kanilang combat department. Ang mga low-ranked martial artist naman daw ay kailangang pumunta sa city gates at doon nga raw ang mga ito makakatanggap ng gagawin ng mga itong misyon. Nagtungo si Fang Ping sa silangang bahagi ng kanilang kampo. Tinuruan ng isang sundalo ang grupo na kinabibilangan ng ating bida kung ano ang kailangan ng mga itong gawin. Ang misyon nga raw ng mga ito ay ang bantayan ang katabi ng mga itong crossbow at mag-supply ng vitality sa ipang-aatake nilang palaso. Ang papatayin nga raw ng mga ito ay ang mga lumilipad na martial artist na nagbabalak lumampas sa pader ng kanilang kampo. Tinanong ng nakatalagang kapitan ng grupo ng ating bida kung mayroon pa ba raw ang mga itong katanungan. Tinanong ni Fang Ping kung magagawa ba raw talagang mapatay ng gagamitin nilang crossbow ang mga lumilipad na mid-ranked martial artist. Sumagot ang matandang kapitan nang makakapatay nga raw ito ng mga mid-ranked martial artist basta malagyan lang nila ng sapat na vitality ang ipapangatake nilang palaso. Pinaliwanag ng matandang kapitan na mahahati nga raw sa dalawa ang grupo ng ating bida, maghahalinhinan nga raw ang mga ito sa paglalagay ng vitality sa gagamitin nilang palaso. Basta hindi nga lang daw ang mga ito magmintis ay tiyak na makakapatay ang mga ito ng isang rank 4 gamit lamang ang isang pag-atake. Tinanong ng isang sundalo ang ating bida kung ito ba raw ang unang beses nito na makakita ng ganoong klase ng sandata. Tumugon naman si Fang Ping nang ito pa nga lang daw ang unang pagpasok niya sa loob ng catacombs. Sinabi ng lalaking sundalo na ipapakita nga raw nila sa ating bida kung paano sila makakapatay ng mga malalakas na martial artist kahit na mga rank 3 lang sila. Sinabi rin ng lalaking sundalo na mga mangmang nga raw ang hukbo ng Heavenly Gate City kung iniisip ng mga ito na mapapabagsak nila ang Hope City. Wala man daw silang maraming bilang ng mga malalakas na martial artist pero may mga kagamitan naman daw sila na maipapanglaban sa mga ito. Sinabihan ng matandang kapitan ang kaibigan niyang sundalo nang wag nga raw muna nitong intindihin ang Heavenly Gate City dahil malamang nga raw ay ang Eastern Sunflower Army ang kanilang makakalaban. Nakatanggap nga raw sila ng kautusan na dapat nilang maipaintindi sa Eastern Sunflower City na nagkamali ang mga ito ng pagkalaban sa kanila. Kailangan nga raw ng mga itong mapagsisihan ang ginawa ng mga itong pakikipag-alyansa sa mga taga-Heavenly Gate City.
Nagsalita ang isang lalaki nang dapat nga raw nilang turuan ng leksyon ang Eastern Sunflower Army. Binanggit rin ng isang lalaki na naghanda nga raw siya ng maraming vitality pills at gagamitin niya nga raw ang lahat ng ito para magtagal siya sa pakikipaglaban. Tinanong ng lalaking sundalo kung nakapaghanda rin daw ba ng sapat na vitality pills ang ating bida, kung kulang pa nga raw ang naihanda nito ay maaari niya naman itong pahiramin. Nagpasalamat si Fang Ping sa alok ng lalaking sundalo pero sinabi niya rin na sapat na nga raw ang hawak niyang vitality pills. Napaisip ang ating bida kung talaga nga bang malakas ang crossbow na kanilang gagamitin. Mukhang marami nga raw silang mapapatay na mid-ranked martial artist lalo na't halos walang ubos ang kanyang vitality. Nagsisimula na ngayong lumabas sa loob ng catacombs ang mga rank 2 students. Nagtanong si Fu Changding kung nasaan daw si Fang Ping. Tinanong niya rin kung hindi na ba raw nila ito hihintayin. Tumugon si Advisor Luo Yixuan nang nagdesisyon nga raw si Fang Ping na manatili doon at hindi na niya nga raw ito napigilan. Malapit na rin daw itong mag-breakthrough sa pagiging isang peak rank 3, ipinapanalangin na lang daw niya na sana ay makabalik ito ng ligtas. Nagulat si Zhao Lei noong malaman nito na malapit nang maging peak 3 ang ating bida. Napabuntong hininga si Fu Changding dahil gusto niya rin daw sanang magpaiwan kaso nga lang daw ay isa pa lang siyang rank 2 martial artist. Tinanong naman ni Zhao Zumei si Advisor Luo Yixuan kung paano nga raw kaya nagagawa ni Fang Ping na makapagpalakas ng mabilis. Tumugon si Advisor Luo Yixuan ng kakaiba nga raw ang ating bida kaya wag na raw ng mga itong intindihin ang mabilis nitong paglakas. Pagkabalik nga raw ng mga ito sa kanilang universidad ay mag-focus na lang daw ang mga ito sa pagsasanay para makaakyat na agad ang mga ito sa rank 3, sa sunod nga raw ng mga itong pagpasok sa catacombs ay hindi na nila ang mga ito gagabayan. Nagulat si Advisor Luo Yixuan at ang mga kaibigan ng ating bida noong makarinig sila ng ingay mula sa labas ng kanilang kampo. Pinatunog na ng ilang mga sundalo ang hawak ng mga itong instrumento para ipaalam sa kanilang mga kasamahan na naroon na ang kanilang mga kalaban. Sinabihan ng matandang kapitan ng grupo ng ating bida nang maghanda na raw ang mga ito para makidigma. Pinagmasdan ni Fang Ping ang hukbo ng mga kalaban na kanilang kakalabanin. Nakatalaga ang grupo na kinabibilangan niya sa pagkalaban sa malaking hukbo na nanggaling sa Eastern Sunflower City. Sinabihan ni Advisor Luo Yixuan ang mga rank 2 students nang bilisan na raw ng mga ito ang paglabas sa catacombs. Tinawag ni Zhao Zumei si Chen Yangxi at sinabi na kailangan na nga raw nilang umalis. Nasa harap na rin ngayon ng hilagang bahagi ng Hope City ang isa pang hukbo ng mga kalaban. Lumilipad ngayon sa itaas ng malaking hukbo ang tatlong major commander ng Heavenly Gate City. Pumosisyon na ang mga sundalo at mga martial artist na nasa loob ng Hope City. Sa itaas ng mga nagtataasang pader ay nakapwesto na rin ang mga Grandmaster at mga mid-ranked martial artist ng Magic University. Nagulat ang grupo ng ating bida noong makaramdam sila ng mga naglalakasang kapangyarihan sa itaas ng kanilang kampo. Naisip ni Fang Ping na naroon na nga raw ang matandang prinsipal ng kanilang universidad. Sinabihan ni Grandmaster Yu ang dalawa niyang kasama ng wag nga raw ang mga itong kakabahan. Tumugon si Grandmaster Zhang nang intindihin na nga lang daw ni Grandmaster Yu ang sarili nito. Sinabi naman ni Grandmaster Bai na hindi nga raw siya natatakot sa mga walang hiyang taga Heavenly Gate City. Sumugod na ang tatlong rank 8 Grandmaster para atakihin ang tatlong major commander ng kalaban. Gumalaw na rin ang tatlong catacombs commander para salubungin ang tatlong matatanda na papalapit sa kanila. Lumipad sa malayo ang mga Grandmaster para hindi madamay sa paglalaban ng mga ito ang mga main forces ng magkabilang panig. Hindi pa man nagtatagpo ang pangunahing hukbo ng Hope City at ng Heavenly Gate City pero napuno na agad ng sunod-sunod na tunog ng pagsabog ang iba't ibang bahagi ng kalangitan. Pinakilos na ng isang catacombs martial artist ang buong hukbo ng Heavenly Gate City. Agad na umabante ang mga catacombs martial artist para sugurin ang Hope City. Pinakilos na rin ni Vice Principal Wu Quishan ang kanyang mga kasamahan para sugurin ang kanilang mga kalaban. Ini-activate agad ng lahat ang kanilang mga vitality habang papasugod sila sa mga mid-ranked martial artist ng Heavenly Gate City. Sumugod na rin ang mga sundalong martial artist para atakihin ang malaking hukbo ng kalaban. Lumayo rin sa pinakasentro ng labanan ang mga mid-ranked martial artist ng Hope City para hindi madamay sa pakikipaglaban nila ang mga low-ranked martial artist ng kanilang panig. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang pagkakapaliwanag sa kanya ni Qin Fengqing,
Sa loob nga raw ng isang malakihang labanan ay mga sundalo lang ang makikipaglaban sa mga sundalo at mga general lang ang makikipaglaban sa mga general. Napapalaban na rin ngayon ang mga nagbabantay sa silangang bahagi ng Hope City. Pinilit ng Eastern Sunflower Army na makalusot sa gitna ng labanan para maisabit nila ang mga hagdan na kanilang dinala. Agad ang mga itong umakyat sa mga isinabit nilang hagdan para akyatin ang mataas na pader ng Hope City. Sinabihan ng matandang kapitan ng grupo ng ating bida nang wag daw ang mga itong mababahala sa mga nakaakyat na kalaban dahil may mga kasamahan nga raw sila na nag-aabang sa mga ito. Ang pinaka-target daw ng kanilang grupo ay ang mga lumilipad na mid-ranked martial artist na magtatangkang pumanaog sa bakod ng kanilang kampo. Sinabihan ng matandang kapitan ng grupo ng ating bida nang lagyan ng araw ng mga ito ng vitality ang ipapangatake nilang palaso. Sumulpot sa gilid ng mataas na bakod ang isa sa mga lumilipad na mid-ranked martial artist. Bago pa man ito makalapit ay tinamaan na agad ito ng malaking palaso na pinakawalan ng grupo ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na napakalakas nga raw pala ng gamit nilang sandata, nakapatay nga raw agad ito ng isang rank 4 martial artist gamit lamang ang isang pag-atake. Inilabas na ng mga catacombs mid-ranked martial artist ang mga kalasag na kanilang inihanda. Sabay-sabay ang mga itong lumipad para umakyat sa tuktok ng mataas na bakod ng Hope City. Nabahala ang matandang kapitan noong makita nito na may mga kalasag ang mga kalaban na kanilang aatakihin. Agad nilang binilisan ang paglalagay ng bagong palaso sa crossbow na kanilang ginagamit. Nag-supply agad sila ng sapat na vitality para mas lumakas ang palaso na kanilang ipapangatake. Tumama ulit ang kanilang pag-atake pero tumalbog lang ito sa kalasag ng inatake nilang kalaban. Lumipad na rin ang mga mid-ranked na sundalo para pigilan ang paglapit ng mga lumilipad na catacombs martial artist. Sa dami ng mga kalaban ay hindi na maiwasan na may makalampas sa kanilang depensa. Lumipad na rin ang pangalawang grupo ng mga kalaban na magtatangkang umakyat sa bakod ng Hope City. Sumasapul man ang mga palaso na ipinapangatake ng grupo ng mga rank 3 pero hindi ito tumatagos sa kalasag ng kanilang mga kalaban. Nakaakyat na rin sa itaas ng bakod ang pangalawang grupo ng mga mid-ranked martial artist sa panig ng Eastern Sunflower City. Nagulat ang matandang kapitan dahil napaghandaan nga raw sila ng kanilang mga kalaban, ibig sabihin nga raw noon ay nasabihan na ang mga ito ng mga taga Heavenly Gate City bago ang mga ito umatake doon. Ipinaalam ni Fang Ping sa kapitan ng kanilang grupo na mas marami pang araw catacombs martial artist ang papaakyat ngayon sa itaas ng kanilang pader. Tinanong niya rin kung dapat na ba raw silang tumulong sa mga nakikipaglaban nilang kasamahan. Tumugon ang matandang kapitan at sinabi na ang nakatalagang araw na misyon sa kanilang grupo ay ang bantayan ang ipinapangatake nilang sandata. Naisip ng ating bida na kailangan niya nga raw sumunod sa kanilang kapitan habang nasa gitna sila ng labanan, makakatanggap nga raw siya ng parusa kapag kumilos siya ng walang permiso nito. Tinanong ng matandang kapitan kung makakaya pa ba raw ng ating bida na patuloy na makipaglaban kahit na halos kalahati na ng kanilang mga vitality ang kanilang nagagamit. Mga mid-ranked martial artist nga raw ang mga kalaban na balak nitong kalabanin at puro mga rank 3 pa nga lang daw silang lahat. Sinabi ng isang sundalo na alam nga raw nila na gustong tumulong ng ating bida, pero para nga lang daw itong nagpapakamatay sa binabalak nitong gawin. Naisip ni Fang Ping na ayaw niya rin naman daw mamatay, pero wala nga raw siyang karapatan na makaramdam ng takot lalo na't isa-isang namamatay ang mga nakikipaglaban nilang kasamahan. Nagpakilala ang ating bida na siya raw si Fang Ping, siya nga raw ang sikat na prodigy na nakapatay na ng maraming mid-ranked martial artist. May sapat nga raw siyang lakas para labanan ang mga mid-ranked martial artist na nasa itaas ngayon ng kanilang bakod. Nagulat ang lahat noong marinig nila ang pangalan ng ating bida. Tinanong ng matandang kapitan kung ito nga ba raw ang estudyante ng Magic University na napabalitang nakatakas sa kamay ng isang rank 6 martial artist. Tumugon naman si Fang Ping nang siya ng araw ito at wala nang iba pa. Sinabi ng kapitan na pinapayagan na raw niya ang ating bida na kumilos ng mag-isa para tulungan ang iba nilang mga kasamahan.